Ride, ride, ride. Talagang minsan kung saan-saan ka mapapadpad kapag nagra-ride. Pwedeng may hinahanap kang magandang view, may hinahunting na restaurant, o yung tipong joyride lang na walang eksaktong pupuntahan. Pero kahit anong sarap mag-ride, may mga pagkakataong mapapagod ka talaga. Kapag pagod ka na mag-ride at gusto mo lang mag-relax siguro at hindi naman kalayuan ang gusto mong puntahan, hindi kalayuan sa Metro Manila, ito ang ideal spot na pwede nating dalawin, no? Ang Subic, Olongapo ay siguro 2.5 to 3 hours lang drive. Pero sa motorsiklo, mahigit 2 oras lang nandito ka na. Gusto mong beach o gusto mo ng masarap na pagkain at di naman kalayuan sa bahay mo, edi dito ka na. Ako po si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon. Kami ang boses ng Pilipinay. Sun with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride, ride. We're gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Nasa kalahati na nga tayo ng Ride PH Season 6, kaya naisip ng team na pumunta naman sa isang lugar na swak na pahingahan ng mga rider. At dito kami nakarating sa Asea Subic Beach Resort sa Zambales. Medyo matagal-tagal na kaming hindi nakakapunta sa ganitong lugar dahil sa mga paghigpit dulot ng COVID-19. Kaya naman sa tingin pa lang, sa beach at pool area ng Asea, talagang nakaka-relax na. 2016 nang magbukas sa publiko ang Asea. Kahit medyo high-end at medyo mataas ang presyo, mabilis itong naging paboritong bakasyonan dito sa Subic. Paanong hindi? Kumpleto ito sa amenities. Mahilig ka man sa beach o sa pool, o kumain at mag-enjoy ng drinks sa tabi ng beach at pool. Sold na sold ka dito. Kung may mga kasama kang chikiting, meron din silang game room na may billiards, table football, pati PlayStation 4. Kung mahilig ka namang mag-exercise kahit nasa bakasyon, may sarili rin silang gym para sa mga naka-check-in na guest. Mahilig kang kumanta, may KTV rin sila. Medyo marami-rami ng tao nang bumisita kami at malaking dahilan nito ang lokasyon ng resort. We all know na how hard it is to fly to Boracay, to Bohol, and to other destinations kasi daming requirements. Ito kasi ano lang siya driving destination lang siya from Manila 2 to 3 hours. So I think that's one of the factor na kung bakit dinadayo si Asea. Pero gaya ng iba pang establishmento rito sa Zambales, napilitan din silang pansamantalang magsara noong magsimula ang pandemya. Pero imbis na magtipid o magbawas ng features at amenities, iba ang ginawa ng pamunuan ng Asea. Nandito kayo sa Subic, of course marami ring resort dito. Yes. Ano ang edge natin? Anong advantage over the other resorts? Paano tayo naiiba?
all of the properties na nagsara, kami lang yung nag-renovate. So we changed the pool, ginawa naming mas maganda. And of course, we have the beach. Pati yung beach, pinalawak po yan. Before, the shoreline is not that big. Ngayon, mas pinalaki siya to accommodate more guests. Ang maganda, sabi ng ASEA, isa sa nag-jumpstart ika nga ng pagbalik ng mga bisita sa kanila ay ang mga rider. Noong magluwag na kasi unti-unti ang mga regulasyon, mga rider ang unang nagpunta sa resort. Kaya naman suportado ng ASEA ang mga rider at maging ang motorcycle tourism na isinusulong ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board. I heard two-wheel friendly daw ito. Yes. Mapabisikleta o motorsiklo. Totoo ba yan? Yes, sir. Actually, nung nag-start kami, nung nag-open kami last April, one of the first campaign na ginawa namin dito sa resort is bike and breakfast. So every weekend po, nagbibigay kami ng free breakfast to the bikers. And also now, we are accepting riders, yung mga weekender trip, yung mga mahilig magmotor. Actually, mga big groups talaga. Dito, sa every weekend na mag-breakfast. Because parang yun naman yung trip nila magbabike sila or mag-ride sila for gaano kalayo and then they want to eat after. Correct, So, perfect na perfect yung breakfast namin for them kasi buffet siya eh. At may mga plano pa raw silang mga pakulo para sa mga rider. We're actually creating specific or special promos for the riders natin, no? But it's not yet final. So it's something like breakfast promo na if you bring 10 or 5 of your members na within the group, then one will get 3. Or if someone's celebrating a birthday, they can get free breakfast. But nasa pipeline pa siya. Hindi pa siya ganun ka-final. Ilo-launch na pa lang. Ilo-launch pa lang. But definitely, we will have something for our riders. Pero hindi pa naman nawawala ang COVID. Kaya mahigpit ding sinusunod ng ASEA ang mga minimum health standards na ipinapalabas ng DOT at ng gobyerno. Bago ka nga makapag-book, kailangan fully vaccinated ka at walang sintomas ng COVID. At kumpleto rin sila sa mga health and safety protocols sa resort. Kung nakita niyo po dun sa lobby namin, nakapaskil doon yung ating safety seal standards. Yun yung binibigay ni Department of Tourism for the business establishments na nagpa-follow ng mga protocol. And also, we were awarded of the WTTC Safety Certificate. So it's an international award-giving body for when it comes to the safety standards. So here in Subic, we're the first property na na-award po. Pero bukod sa nakaka-relax na amenities, mga kwarto na kasya ang buong pamilya at libre ang lahat ng pagkain sa minibar. May isa pang dahilan kung bakit dinadayo na ngayon ang ASEA. Yan ay ang kanilang restaurant. Yung food na rin, yun talaga yung pinupuntahan ng mga tao dito eh. Kasi yung chef natin, yung executive chef natin, talagang masarap siya magluto. So nakikilala si ASEA sa pagkain and as a destination as well. Sa susunod na segment, malalaman natin kung ano ba ang sikreto ng Salt Bar and Restaurant sa loob ng ASEA.